Naku po, matinding hatol kay Sara Sayad Lostay Duterte tungkol dito sa impeachment. Pinagbotohan ho. Aba, alam niyo ang naging boto. 50 pumabor sa pagpapatalsik kay Sara Sayad Lostay Duterte at iisa ho ang hindi pumabor. Ay wala ho ito. Bye-bye Sara Sayad Lostay Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ngayong araw na ito, katatapos lang ho ng hearing diyan ho sa Kamara. At pinag-usapan ho dito, pinagbutuhan ang pagpapatalsik sa pamagitan ng impeachment laban ho kay Sara Sayad Lostay Duterte. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo. Please subscribe my YouTube channel. Katulad ng nabanggit ko, nagkaroon po ng butuhan ang mga congressman. Mahigit 50 ang umatin ho na mga congressman. Nagbutuhan, mantakin nyo ho, doon sa mahigit 50 na congressman ay 54 ang pumabor para mapatalsik sa pwesto si Sara Sayad Lostay Duterte. At ito pa ang mas matindi, sa mahigit 50 na mga congressman, iisa ho ang pumabor kay Sara Lostay Duterte. Sabi ng isang taong yun, congressman, wala daw kasalanan si Sara Sayad Lostay. 54 kontra isa. Yan po ang nangyari, mga kaibigan. Shoutout po sa lahat, wag po kayong aalis. Heto't ibabahagi ko po sa inyo ang nangyari kanina. Nakatatapos lang na hearing tungkol dito sa pagpapatalsik kay Sara Sayad Lostay Duterte. Ito muna, mga kaibigan, ang ibabahagi ko po sa inyo. Okay, ito. Sa ibang balita, idineklarang sufficient in substance ikatlo at ika-apat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin po niyan, naniniwala ang Committee on Justice na may sapat na sustansya ang dalawang reklamong impeachment laban sa vice. Para sa detalye, mula sa Batasang Pambansa, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, paano ba ang tinakbo ng botohan dyan? Nako, sapat na ebidensya. 54 nga no, na mga miyembro ng House Justice Committee ang bumotong pabor o sufficient in substance. Ito nga dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at isa lamang yung sumuto. At yan nga po ay si Quezon City 4th District Representative Tumpay. At bago ay naging butuhan, dinalaka yung ikalawang reklamo ngayong araw. Yan po yung inihain o Atty. Nathaniel Cabrera na inendorso po ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at the House Committee on Human Rights Chairman Tony Abad. Isa nga sa mga napag-usapan kinuwestiyon ni Quezon City 4th District Representative Tumpay yung affidavit o kung bagman ni Bibi Sara na si Ramirez. Yan tawa ko doon. Mantakin nyo, 54 ang pumabor para patalsikin si Sara Sayad Lostay Duterte at iisa ang hindi pumabor. Haray ko, iyakan ho ang mga didilis dito. Ito pa, Madriaga. Tinatanong niya kung naasan ba ito si Madriaga at may ebidensya bang makapag-uugnay sa kanya kay Bibi Sara bagay po na tinabla ni Congresswoman Leila de Lima. Si de Lima ay premature pa itong pag-usapan dahil sa evidentiary base pa itong dapat italakayin. Dahil ngayon nga po ang pinag-usapan lamang itong may impeachable offense o ka-impeach nga ba itong si Bibi Sara Duterte. At ngayon nga, yun muna yung data dito sa Kamara. Balik tayo. Gusto ko lang malaman mo naman, so anong mangyayari pagkatapos niya? ito. Anong susunod na proseso? Tama ka. Rules, nagpadala na nga ngayon ng notice itong House Committee on Justice doon sa kampo ni Bibi Sara, doon sa respondent, bibigyan sila ng 10 araw, 10 calendar days para mag-reply or mag-answer kumbaga. Sumagot po dito sa dalawang reklamong impeachment laban sa kanya. Pagkatapos naman po, maaari namang mag-reply yung mga complainant dito within 3 calendar days and then another 3 days po para naman mag-sumigil si Bibi Sara ng withdrawal. Nako, yari na. Naman tayo kasi mainit na usap. Ayan mga kaibigan, dito pa, ibabahagi ko po sa inyo itong aktual na butuhan, mga kaibigan, na nangyari po diyan sa Kamara.
Ito po, ipapakita ko po sa inyo, paparinig, sandali lang. The impeachment complaint of Yan. Cabrera Hmm. sufficient in substance. Mm. Do I hear a second? Ayan. The same has been seconded. Is there any objection? Chair, once again, objection. The same has been objected to. We shall proceed to divide the House. Those who are in favor of the motion, Mm. please raise your right hand. Yan, nagtaas na ng kamay, ang daming tumaas para patalsikin si Sara Sayad Lustay Duterte. Ba't mayroon yung iisa na hindi pumabor? Put down your hand. Those who abstain, please raise your right hand. That concludes our voting on the fourth impeachment complaint. Secretariat resolve, please. Ito. Go ahead. Continuous po natin yan. Yung aktual na botohan. Ayan. Mayroon pong kinukuha lang para i-announce tungkol kay Sara Sayad na dapat imbitahan. With 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative, with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Nako, yari na ho ito. The Honorable Zamora. Tuloy ang paglilitis ng On the impeachment. finding of the sufficiency and substance of the two impeachment complaints, I move to issue notice to the Vice President or the respondent to the impeachment complaints to file our answer to the impeachment complaints within a non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this notice. Thank you, Madam Chair. There is a motion for the issuance of notice to Vice President Sara Duterte for the filing of her answer to the two impeachment complaints within the non-extendable period of 10 days. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. The committee is directed to issue the necessary notice to the respondent. If there are no other matters to be discussed in this committee hearing or to be manifested by the members, the chair is ready as well to hear the necessary motion. Move to adjourn. Ayun mga kaibigan, yan po ang nangyari kanina. Katatapos lang po ng hearing diyan po sa Kamara. At pinagkasunduan nga ho at pinagbutuhan 54 ang pumabor para patalsikin si Sara Sayad Lustay Duterte. Nang ibig sabihin po nun, ito pong impeachment laban sa kanya ay may sustansya. Mga kaibigan, matibay ang ebidensya. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo ho, mga didilis na umiiyak, ay tuloy po ang impeachment at mayroon pa rin pagdadaanan ito. At ang huli po nito ay dadalhin diyan po sa paglilitis sa Senado. Kabang-abang mga kaibigan, dahil lahat po ng ebidensya dito, itong mga pera, ill-gotten wealth, mga nakatagong yaman ni Sara Sayad, o anuman dapat ungkatin, ay diyan po mauungkat sa paglilitis sa Senado. Tuloy po ang impeachment mga kaibigan. Yan po ang hatol dito po sa unang ika nga po ginawa nila. At mayroon pa po dito ang kasunod na akbang. At pagkatapos po niyan ay paglilitis na po sa Senado ang gaganapin. Kaabang-abang ito mga kaibigan. Kaibigan, ano ang masasabi nyo? Sa comment section, karapatan nyo po magbigay ng anumang public opinion. Unang hatol. Ano yung pangalawang hatol? Abangan po natin mga kaibigan. Sa like ko sa video na ito, bye-bye. Palakpakan.